Happy New Year, Gemini! Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang message ng mystical card at angel number mo sa taong 2024. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? Kukuha ako ng 4 na cards para sa mystical card at 2 angel number. Ito yung magiging guide mo para sa taong 2024. Sacrifice. Inaalis ni God yung mga bagay na kailangan ng i-let go sa buhay mo. May mga obsession, addiction o kaya illusion. Trust, na magtiwala sa Diyos at magtiwala sa sarili na alam mo kung paano i-handle yung situation na darating sa iyo. Itong gratitude, anuman ang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, kailangan ng pasasalamat kasi makakatulong ito sa iyo. Itong change naman, may mga situation na hindi natin agad kayang pakawalan, kumbaga painful. Pero katulad na sinabi ng gratitude, kailangan pa rin nating magpasalamat kasi nangyari ito. Mukhang napakaklaro ng mga cards mo sa kung ano yung mangyayari sa iyo. Alamin naman natin yung angel number mo. Minsan guys, na-excite din ako sa mga kung ano yung ipapakita ng cards kasi nagko-connect siya eh. Ang unang angel number, 222. Remember to embrace balance in your choices. Siyempre guys, yung mga changes na mangyayari sa buhay natin, hindi naman agad-agad matatanggap natin yan eh. Nasa proseso. Kaya pinapabalanse sa iyo yung sitwasyon. 999. A sign to move on. A point of closure. Naku, kailangan talaga ng changes na sa buhay mo. Mukhang hindi na talaga nakakatulong. Yung mga lumang nakagawian. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang question ay ano ang major lesson sa 2023 na makakatulong sa 2024? 9 of Cups, the World in Reverse, at Knight of Pentacles. Itong mga cards na ito ang nagsasabi ng ilan sa inyo, hindi ka nakakaramdam ng fulfillment or contentment. Samantalang, natupad mo na yung mga pangarap mo. Ang ilan sa inyo, ganun yung situation. At saka yung pinakita ng mga mystical cards, connected ito lahat sa cards mo na kailangan ng sakripisyo, tiwala, at saka pasasalamat sa mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Positive yung mga cards mo eh. Meron lang delay pero positive pa rin. At saka may pang long term yung mga mangyayaring tagumpay sa iyo. Sa career, 2 cards na yung nagsasabi na magiging successful ka. Ang ilan sa inyo nagsisimula ka pa lang na pag-aralan kung ano yung career na gusto mong tahakin. Ipagpatuloy mo ito. Kailangan ng pagtsatsaga sa career, sa pag-aaral, or negosyo kasi malapit mo nang ma-achieve yung mga pinapangarap mo. At saka magiging secure ang buhay mo. Pero syempre guys, para magtuloy-tuloy ito, ang advice ng mga cards ay yung tamang direksyon yung piliin mo.
Ang ilan sa inyo na nasa relationship, stable ang relasyon nyo ng person mo pero mukhang may hinahanap ka pa na feeling mo may kulang. Sa mga single, marami kang namimit na potential person pero dalawang cards na yung nagsasabi na hindi pa ito yung time para sa iyo na magseryoso. Ang ilan kasi sa inyo, marami ka pang gustong ma-achieve sa buhay. Ang ilan sa nasa relationship, focus naman yung person mo at saka loyal sa relasyon. Kaya lang hindi siya ganun ka-open sa feelings niya. Three of Swords, the Hermit, at the Star. Ito naman yung mga cards na dapat bigyang pansin sa taong 2024. May aksyon na nangyayari dito sa mga cards na ang ilan sa inyo ay gusto mo muna naisipin kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay. Merong growth at saka healing. At saka ito rin yung mga cards na sign na kailangan bigyan mo ng atensyon yung spiritual at saka yung magtiwala sa plano ng universe sa iyo. Ang ilan sa inyo sa financial nagkaroon ng pagkakamali o kaya yung bang panlilin lang. Kaya naging conservative ka na, maingat ka na sa financial na meron ka. At base sa mga cards, nagkaroon man ng problem sa financial, mababalik din sa balanse at magkakaroon ng blessings at pag-asa. May mga oportunidad na darating na magpapapuno sa mga naging kakulangan sa financial. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkahiwalay kayo ng person mo, mas maigi na nalaman mo yung katotohanan kesa sa nabubuhay ka sa kasinungalingan. At kung natapos na ang relasyon niyo ng person mo, unti-unti mo nang i-let go ang sitwasyon na ito. Para yung pagbabagong nangyari sa buhay mo ay mapalitan ng positibo. Ang ilan na single, dalawang cards yung nagsasabi na may pagkalito pa sa'yo kung ready ka na ba para ma-in love or hindi pa. May bagong pag-asa at oportunidad na dapat na mas bigyan mo ng pansin. I-let go na yung mga lumang nakagawian. Three of Pentacles in reverse, the Fool at Eight of Cups. Ito naman yung goals na dapat gawin o ipagpatuloy sa 2024. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kung ano man yung nangyaring pagkakamali sa nakaraan, kailangan maging warning na iyon sa iyo. At saka nagbibigay din ng advice sa mga nag-aaral na mag-focus ka sa pag-aaral mo para hindi ka mag-fail sa anumang exam. Konting tiis kahit na may holiday, pero mas bigyan mo ng atensyon ang pag-aaral. Di ba sinabi na nga ng mga naunang cards na may magandang resulta yung pag-effort mo? Ang ilan naman sa health ay hindi balanse yung kalusugan mo. Kaya kailangan alagaan mo yung sarili mo. Sumunod ka sa payo. Tatlong cards na ito ang nagsasabi niyan na alagaan ang sarili at mag-focus sa mga bagay na alam mo makakatulong sa kalusugan mo. Kailangan ng moderation para ma-enjoy mo din yung holiday. Sa mga nasa relationship, kailangan ng bagong simula sa relasyon nyo ng person mo kasi kulang sa tiwala at saka communication. Lalo na't ang ilan sa inyo, problemado na nga sa relasyon, nakadalawang cards ka na merong third party ang relationship. At saka ang ilan sa inyo sa relasyon ay pinipeke ng person mo yung emosyon niya. Nakadalawang cards na yung person mo, ang ilan sa inyo hindi kontento sa relasyon kaya isa sa inyo yung aabandonahin ang relationship. Sa mga single, tatlong cards ito ang nagsasabi na pwedeng ikaw ito o yung potential person
na hindi talaga ready para sa relasyon. Kumbaga gusto lang niya i-enjoy ang kasama ang ibang person pero walang commitment. Itong Five of Pentacles, maraming iba't ibang kalungkutan na nangyayari sa buhay mo. Pero hindi ito pang matagalan. Kaya ang advice ng mga cards ay kung hindi mo kaya sabihin yung problem mo, ay libangin mo yung sarili mo na hindi mo maisip muna yung iba't ibang hadlang na dumarating. Itong Two of Wands naman, wag mong i-pressure ang sarili mo sa bawat sitwasyon na dumarating kasi meron ka namang choices kung magstay or mag-let go sa anumang sitwasyon. Pero ang pinakamaganda ay yung magstay ka sa positibo, lalo na sa improvement ng buhay mo kasi ang ilan sa inyo mukhang magta-travel ka or magtatrabaho sa ibang lugar. Tatlong cards ka na sa abandonment at saka letting go sa mga situations. Kasi mas iniisip mo na yung future mo. Meron na magandang movement na nangyayari sa buhay mo. At itong bagong journey na tatahakin mo sa buhay ay ma-achieve mo yung mga pang long term na goals na gusto mong makamit.